napapakinabang ba sa video game? Wala namang pakinabang talaga eh. Pagka ang kabataan ay nagko-computer sa computer shop nyo, mahigit na sa 1 oras, addiction ang mangyayari dyan. Grabe yan, parang drugs eh. Grabe yan, parang alak eh. Yung addiction sa computer games. Grabe yan. Ang sama niyang computer games na yan. Sa Australia, meron silang list ng prohibited computer games. Ibinaban ng Australia. Maganda yung idiwa ng Australia eh. Ban yan, yung mga violent, yung pasabugan ng muka, sasabog ang bahay. Mismong mga gobyerno ng bansa, binabawal yung mga violent, mga pagnanakaw, yung cruelty, pagpapasabog sa bungo ng tao. Nai-imprint sa isip ng tao yan eh. Yung violence na yon. Kaya ang susunod na henerasyon ng mga tao, puro mga hormentado, puro mga destroyer. Yan ang susunod na henerasyon ng tao. Alam nyo mga kapatid, yan ang katuparan ng hula eh. Ang mga anak magiging masuwayin sa mga magulang. Umagap tayo sa ating mga anak, mga kapatid. Mag-isip kayo ng mga physical activities na pagkakaabalahan ng kabataan. Huwag ang computer games. Yung mga related sa healthy physical activities at saka yung mga activities na may kinalaman sa mga salita ng Diyos. Kasi unang-una, sabi ng Biblia, alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Ano nangyayari sa mga bata ngayon? Wala nang bahagi ang Diyos sa buhay ng kabataan ngayon. Computer games na. Napakasama niyan. Pero mo, computer ng computer 24 oras. Kaya pala hindi na kumikilo. Sakala nila nakatulog. Yung pala, patay na. Brain dead na. Kasi, ang ating pong kaisipan may limit. Bawal kasi ng Biblia talaga yung mag-iisip ka ng higit sa nararapat o normal na pag-iisip. Pagka nagko-computer games ka, kuminsan, ang kaisipan gumagana, no? Kung paano ka mag-i-strategy, no? Pag hindi na kaya, mayroon nang mapapatid. Yung sinasabi sa Biblia na bago ang panaling pilak ay mapatid. Merong strings of life sa ating pagkatao. Basahin mo nga yun, Sis Luz. 12:1, koma mo na lang sa 6. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Bago ang panaling pilak ay mapatid, o ang mangkok na ginto ay mabasag, o ang banga ay mabasag sa bukal, o ang gulong ay masira sa balon. Meron tinutukoy panaling pilak na mapapatid. Merong mangkok na ginto na mababasag. Hindi naman literal yan na mangkok eh. Ang mangkok na ginto, hindi mo mababasag yun. Pero, yan mangkok na ginto na bahagi ng ating pagkatao. Mababasag. Ang banga, mababasag sa bukal. Hindi rin naman literal yan eh. Wala namang banga na nababasag sa bukal eh. Nasa ating pagkatao yan. Yan, mga inner faculties ng tao na pagka tumatanda, nasisira, napapatid yung panaling pilak. Ang nangyayari, bata pa mangyayari na sa iyo yan. Pag wala kang alaala sa Diyos, ang gusto mo, mag-computer games na lang, talagang impyerno ang sadlak mo niyan. Dahil mga kabataan natin, bantayan natin. Nakita nyo na yung mga anak nyo, nagko-computer. Halimbawa, computer games na hindi naman violent. Ako kasi, kuminsan pagka ako'y pagod na pagod, gusto ko makatulog, mag-i-scrabble ako. Pero pag nakaka-20 minutos na ako, nakukonsensya na ako eh. Sabi ko, 20 minutos, marami ng talata mababasa ko nun.
Kaya naman ako nag-scrabble para maragdagan pa rin ang aking bokabularyo sa English. At saka talagang bata pa ako, nag-scrabble na ako. Yung Scrabble na hindi sa computer, yung may Scrabble board, di ba? No? Pagka ako'y naka 20 minutos na, nakukonsensya na ako, medya ora. Ayoko na, sabi ko. Pagbabasa na lang ako ng Biblia, mas marami pa akong matututunan. O kaya, yun lang, paminsan-minsan lang yun. May mapapakinabang ba sa video games? Wala namang pakinabang talaga eh. Ang nangyayari, kalapastanganan sa magulang, nagkakasakit yung bata, nawawala ng physical activities, nasisira ang utak. Ano mapapakinabang? Hindi ba nga distraction pa yan? Yang paglalaro ng excessive sa mga video games. Kahit na hindi yan violent, pagka 1 oras na, 2 oras na, masama na yan. Mababawasan ng productivity ng tao eh. Mababawasan ng physical activities mo. Higing stagnant yung katawan mo, tapos naka-expose ka sa radiation ng computer, masama sa'yo eh. Sa lahat ng paraan, masama yan eh. Walang mapapakinabang dyan. Gagastusin mo yung oras mo. Huwag kayong gumastos ng maraming oras dyan. Mali yan. Wala kayong pupuntahang matino. Addiction yan. At yung addiction na yan, maraming sisirain. Sisirain ang iyong katawan, sisirain pa ang iyong kaluluwa at espiritu.